I am Maharlika. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat at ako'y bumalik ngayon muli para sa special mission natin for environmental protection at ating basic rights ng ating mga kapatiran sa Amparo, Butuan City, sa diyan mismo sa Barangay Amparo. So mayroon tayong special guest related sa ating environmental threat na sinasabi. So nandiyan si Tribal Chieftain Amparo by Edita Hasmin Banuelos, si bay kaamahan ng Barangay Amparo, Butuan City sa Caraga Region 13. Bay, maayong hapon sa imo. Maayong hapon sa kanimo. Okay. Kani maski unsaon daghan lagi ang nahitabo karon, no? So siguro napakaganda dahil sa ating ginagalawan meron tayong mga sinasabing mas maganda tingnan kung tayo sama-sama sa pagresolba ng ating problema. Ngayon, pwede ba paila-ila ka at diretso mo kung unsay hangyo nimo at unsa gayod ang kinahanglan sa barangay at ang inyong problema na gustong iparating sa buong mundo? Kasi nasabtan na ako na daghan na kamo giadtuan pero wala kamo gitabangan kasi mas napaboran ang mga dapat hindi paboran. Go ahead, bye. Ay, nawala imong cam. Okay? Don't worry. I am listening. Ako si Edita Hasmin Banuelos, napuyo sa Barangay Amparo, Butuan City, Agusan del Norte, Mindanao, Philippines. Minyo og dunay duha ka anak, 68 ang edad, usa ka tribal chieftain, bai kaamahan sa National Cultural Minorities Communities of Indigenous People of the Philippines. Ang among area is Timberland Ancestral Domain. Na-organize kami February 14, 2014 pa hangtod karon. Naani mga officers, President to Auditor, Board of Directors, Board of Trustee, o mga baganis. Ang amo mga dokumento na aduna kami native title, projection certification, gikan sa DNR, sketch plan, with technical description gikan sa DNR. Ang street ko is ang Amparo Sectoral Tribal Council na rehistro sa Security Exchange Commission. Ang nakumi na rehistro sa Security Exchange Commission. Queen Helen, ang among tuyo og tumong sa among pagduol sa nimo, nagahangyo kami sa kinasingkasing nga imo kaming matabangan ani nga problema namo mahitungod sa among problema sa among barangay. Kay ang among yupang kabilin hapit na mahurot ag siging hakot. Pila na ka pungtod ang ilahang giwasa ug aduna pa usay na baligya og luti-luti gipuy-an na sa mga tao, ibaligya pa sa lain nga tao. Mao kana ang dako kaayo na problema sa amoang barangay kay nangawala na ang kapanginabuhian sa mga tao pati mga basakan ibaligya nila kay ilang giangkon nga sila ang adunay katungod sa maong yutang kabilin sa among barangay. Mangayo kami sa imong suporta kung unsay among angay buhaton. Kay sa among kadugayon, ang among gibuhat nga kami nga mga tribo sa among barangay para sa kaumaon sa among mga anak o mga apo, Queen Helen. Mao na isa nga among pangayo kanimo nga imo kaming matabangan o
gibuhat nga ang among barangay aduna nay ipang ilog nga mga yuta o ilang pahimuan og swimming pool. Adunay duha ka swimming pool sa among barangay. Ang among mga tanom ana mga panginabuhian labi na gayud sa lubi nga mga kutsitsado na puros lamang ilagi pang angkon sila na ang nagpahimulos pagpangsaka sa mga tanom. Pangayo kami sa imo kung unsay angay namong buhaton sa ilang gibuhat nga ang among mga area ilang gipahimuan og TCT, transfer certificate title, gikan sa original na mga title na adto na dito sa mga dami nga ilang pangbutang nga mga tao. Ug aduna usad kami mga ebidensya sa ilang gibuhat sa ilang mga kwaris diha sa amuang barangay. O ang ilang pag-angkon sa among yutang kabilin hangtod sa karon aduna gihapoy nagpabilin usab nga ilang mga gipangbutang nga mga tao sa ilang gipang-angkon nga yuta ug maoy mang-harvest sa among mga tanom nga mga lubi. O mga balanghoy, kamote o saging mao na siya nga sa pobre kaayo na mo nga panginabuhi. Queen Helen, tabangi kami nga adunay mga mahitabo nga maundang na unta ang among pangayoon nga maundang na nila ang siging hakot sa among mga yuta o ngadto usab sa among mga anak nga unsa pay among ipakaon o unsay among ipaeskwela kung ingon ana hangtod naman lang nga walay makatabang kanamo. Munang dako kayo ko pasalamat kanimo Queen Helen Elizabeth III Abdurrahman nga sa ikaw gikan sa pinaay kang Princess Teresita Muras nga siya ang among naduulan. Nagpasalamat pud mi kayo sa Ginoo nga siya nga among naduulan nga luag kayo kasing-kasing matinabangon sa iyang isig ka tao nga nakaabot kami kanimo karong hapuna. O wala kami mahimo kung walay imong tabang ani kanamo sa among mga problema. Dako kayo ang amohang hangyo nga hinaot imo kaming matabag magtagaan o matubag aning among problema unsaon pagsumpo sa ilahang gibuhat kanamo kay mga kami mga ultimo sa ilang pananaw ang tanan pati ang among barangay nakaminos kanamo ila kaming gi-discriminate nga ang barangay naa sila'y igunitan nga papel nga gikan kanamo nga nag-adisir kami uuna kami nag-organize naghimo usab kami og among information letter para sa among barangay sa katawhan nga aduna kami nga mga tribo nga ni Barok nga naa dinha nagpuyo sa maong barangay pero ang tanan wala tagayo pagtagad sa among kapitan discriminate pagid kami ingnon pa kami nga mga scammer o mga piki nga mga tribo nga nagbarog nga mga tribal dinha sa Amparo. Ang tanan ani Queen Helen, mao na akong kinasing-kasing nga gipangayo kanimo nga hinaot kani nga among gipanginahanglan nga matabangan kami nimo ani sa among ang problema. Sorry na big kaayo nga dili ko makapugong sa akong emosyon no nga sa nahitabo sa amo ang kapanginabuhian nga kutsitsado na nga mga tanong pero hangtod karon wala lagi kami mahimo nga makuhaan sa among mga tanong. Wala na makita kay pati ang among naigamay nga nabilin nga among himuonon among basakan pero napuros na bato-bato kay nangaligira na sa ilang ipang kwari nga mga yuta. Ana karon na nga semana namo nakuanan nga dito na pud sila dapit sa amo ang pagahimuon nga basakan. Basakan na siya pero ang panahon dire one init man wala na mo pa mga trabaho pero napuros na mga bato-bato. Mao na karon nga nihangyo ko na istorya ko kang Princess Bibi nga matabangan may ani nga maundag na unta na ang ilahang mga trabaho. Daghang salamat at nasabtan nako ang inyong problema karon mangutana sad ko naadto ba kamo sa barangay? Nakaadto mo sa barangay captain? Oo, nakaadto kami kasuhan kami sa yuta kaning general may nag-ilog sa amo ang yuta nga 13 hectares na mo nay amo ang kaning reservation for housing. Wala kami tagai niya kay nakabot na kami sa korte na nami
kaso iyaming ikasuhan sa nag-ilog nga si retired General Rene Lumbaring. Unya, nangayo kami og indigenous certification nga gipangayo sa amo sa abogado sa PAO. Wala kami niya talain. Nangayo kami og residency certification, wala gihapon kami niya talain. Ang among tanan nga gipangayo sa iyaha, wala gid kami niya panungbalingan. Naapay among isa ka kagawad nga nagpa-vlogger pud kami sa gibuhat kanamo kay nag-file man kami og damages sa gibuhat ni retired sa amoa Lumbaring. Ang among gipa-vlogger iyang gilangkat. Paghusay namo dito wala nay mabasa kay iya nang gilangkat o iya pag yung gi-admit sa tubangan namo sa paghusay nga iya siya ang gilangkat sa among gipa-vlogger. Mauna siya ang gibuhat sa among barangay captain o sa among ang konsihal nga sa karon grabing pagdaog-daog nila ilaraming pangatawan ilaraming dugay na kuno nga panahon asa may tribal ana-anibot nga bisan kuno piso wala may madawat mao ba na ay tinuod ba na sila nga tribal nga bisan piso walay assistance nila nga madawat ingon ana ilang pag BI kanamo Queen Helen mana ang tanan nadugo gyud akong kasing-kasing una sa mga tao pero ang tanan akong isalig sa Dios na ang tanan adunay tao o siguro ikaw ang tao nga gitagaan sa Ginoo instrumento nga ikaw ang makatabang kanamo ani nga amo ang problema kay tanan pros maybe ay ayon daog-daogon pati pulis escortan lang ang baligya og lote ang amo ang bagani na preso nga walay i-issue nga warrant walay i-issue nga naay subpoena o summon ila lang gidakop diretso ilang i-detain ang amo ang baganis dito sa Station 5 ingon ana ang akong ikasulti Queen Helen sa among problema akong ipahungaw ang akong ibati sa ilang mga pagdaog-daog kanamo kay pati pulis ang among mga tarpaulin ipang langkat may na lang gani salamat na lang kayo kay gatong tarpaulin nga gikan sa imo magpabilin o siguro aduna na sila ikahadlok kay wala man nila gihilabtan pero ang amo ang ancestor ay Amparo Sectoral Tribal Council nga tarpaulin ilang upat ka buok ang ilangkat aning nabaligya og lote-lote din sa amo ang barangay na mao si Dina Halyasgo akong i-mention kay bahala na siya kung sa iyang bation kay kana sab siya karon aduna pud siya kaso nga gikasuhan siya sa iyang ibaligyaan ang kami nga witness mao ang tribal sa iyang gibuhat kay iya man giangkon nga iya ang maong luti nga iyang ibaligya nga dili siya taga Amparo dili siya butante sa maong barangay Amparo taga-duungan siya pero nebot siya dito sa amuang barangay pamaligya og luti pinaagi sa pagdawat sa amuang kapitan ako gina siyang istorya ang tinuod na mao nay nahitabo sa amoa dito sa amuang barangay kami nga mga tribo Unsay mga tribo din ha sa inyo ha kasi nag-research ako mga 3,281 families ang naadira. So sa barangay ninyo. So mga unsay tribo ha ang naandira sa inyo ha gayod. Manubo siya, Lapaknon o Butuanong tribe siya, Queen Helen. Unsay gihimo ng NCIP, yung National Commission for Indigenous Peoples, buligan basad mo? Queen Helen Elizabeth. Kaning amo the National Cultural Minorities Communities of the Philippines, wala kami nasakop sa National Commissioner Indigenous People. Ang amo ang Supremo, ang amo ang National Administrator is mao si Manuel Maondo Gordios na maong nahasakop siya pero dito sa sentro sa Manila, sa national, sa ay national, ay NCIP, wala diri sa lokal, wala diri sa region. Okay, na-mention mo ganiha na gihakot nila katong mga yuta. Asa man nila ginadala ang mga yuta na gimine nila din sa inyo ha? Kasi ang ilahang dalhan, Queen Helen, ang uban, nasa atubangan sa
Bankasi nga nasa rotunda kanang gitambakan din ha. O ang uban wala na namo nahibawi kung asa kadto nakaistorya lang ko nga naay nakita namo nga diha sila nagiyabo tungod kay amo silang nasundan sa paingon namo o Buena Vista na nakasunod kami sa truck nga gikan dito sa Amparo paingon sa Baitining rotunda sa Bankasi dito nila giyabu ang maong yuta. Pero sa uban nila nga gitang hakot nga pila nakapag-iga na sige nilang hakot nga pila nakapungkod ang lawasan. Wala namin kasayo kung asa nila ipamaligya or sa asa nila ang maong mga yuta. Ang ako nakita din ha, kana ba sila merong permit? Kasi mag-quarry may permit yan. Small scale mining iyan. Kasi ang pag-quarry may Republic Act tayo, 7942. Merong implementing rules and regulation yan. So, nasabtan ba nila? May gipakita ba sila sa inyo ha? Wala sila ipakita o wala po may nagsusi kung aduna ba sila permit ana siya Queen Helen. Okay. Kasi nakita na ako na September 8, 2018, nag-issue ang Butuan Executive Order for suspension sa quarry operation. Pero karon diretso lang gihapon sila. Hangtod na wala na kamo pananom, wala na kamo makunan ng inyong pagkaon. Wala mo yun, kaya nangabuhangin naman, nangabato na ang amo ang mga yuta. Pati napagani, makita man na siya, Queen Helen, nga ang mga balay, nga naadinha na mo yun, pig-id na kikayo ang mga buhangin nga sunod na dito sa kural sa balay sa mga tao nga gipampuyan. Pati mga saging, mga lusok na, wala na kay matambakan na sa mga yuta, nga ilang pagkanang magkwari sila. Okay. So, kana nga problema ha, gidangop na ninyo sa mayor, sa provincial governor, tanan kana naghatag na kamo kay nasa korte in tawon. Okay. So, karon nga niadto kamo sa ako hinaot na magawan ng magandang proseso pag nakita nila ito sa broadcast natin. So kani i-address ko sa DENR, sa Secretary of Department of Environmental natin sa Natural Resources, nakaroon ang nagapungko si Secretary Tony Yolo Loizaga. Siya yung nakaupo ngayon at titingnan natin kung papaano at itong broadcast mahibawaan na ako na makarating sa kanila. Kasi bilang isa sa protector ng mga environment ng kalupaan, lalo na contributory ito pag ulan sa Pertikusog, ang mga lapit baya mo sa ilog, sa riverbank ng Agusan. Oo na yun. So, Kaya na ni anak kay ang ilang mga ipuari sa likod na apoy sapa. Okay. So, kani, tanawon nato kay dili lang kamo ang may problema ni ana. Daghan ang nag-angkon sang yuta na dili ilaha. Kana karon isa na sa mga programa ni Queen na makita nato. Kasi may naa ako nga gigawa, no? Gihimo nga makatabang intawon. Karon nalabas ka mo, karon hangyoon ko si by Teresita na kanang papel na inyo perti kapala, mataan lahat ng rason, lahat ng basihan na sa inyo. So, tanawon nato ngano nga kamo ang may poder, kamo ang tinuringan na mga indigenous people, kamo ang nawagtang sang inyo kinabuhian. Karon idangop nato no sa secretary ng DENR
at sa mga naghahatag sa mga permit. Pero nahibaw-an nako na September 8, 2018, nag-stop na sila. Pero if they are still continuing, masabtan pod nato ina. We will check. We will check. Yan na lang ang mabigay ko muna sa inyo, and then tuloy-tuloy tayo. Continue. Kaya nga, yan ang isa sa dahilan kung bakit pinapakuha ko kayo ng sovereign identity card, kasi by that, makita nila na under kayo sa proteksyon ni Queen Helen Abdurrahman at ni King Mamay as King and Queen of the Imperial Lupasug ng Philippine Islands. So dito makita natin marami sanang mag-interact ngayon. Pero titingnan natin mamaya kasi makakausap ko sila through other ways and means. Medyo humina ang signal ko kaya alam natin na talagang ganito ang problema kapag merong mga importante. No? Siyempre, tinitingnan din nila iyan. So, ang dokumento ninyo, bibigyan ko kayo ng advice kung saan nyo ipadala iyan. Ngayon, pakikiusapan natin ang mga kinaukulan dyan. Kanang mga responsible people, kung baga, na tanawon nila ang right ng mga may-ari na mga tribo. So kana gayod ang ano natin. Kaya isa yan sa nilalakad ko sa taas. Kung papano, kasi maraming nagmimina na mismo ang DENR ang involved, lalo na sa pagkwari ng kalupaan. Kasi pinaplatend nila iyan para mapatayuan nila ng mga buildings. Ngayon, meron dyan mga swimming pool na. Okay, for their tourist attraction. Pero ang gusto lang ninyo, na usahay tagaan kamo sang party ninyo. Bilang mapamuluyo, kag dapat nagawa sila ng mga alternative program para manginabuhi pod kamo sa tarong. Tama? Okay, ino na ana unta na among tomong Queen Helen nga unta na dili pod mi nila inganaon o una-unaon pod nila kami nga naa din nga nagabarong sa among yutang kabilin. Okay. Dili pod nila. Okay. Kausuhan. Tama ka. Kasi sila na naghari-harian sa lupa na inangkin, na inangkon na nila, kana ang dahilan nga dagan usahay, patsyon, para lang maagaw ang kalupaan. Karon ihatag nato, salamat by Teresita sa pagbigay, paghatag og importansya kang bae kaamahan. Hinaot kaning programa nato, dili lang kamo ang mahatagan og kusog nga suporta sa proteksyon nga ako ginahatag sa inyo ha. Kamo tanan maghiusa para dili kamo matamatahon sang mga dato, kasi ang dato karon kita ang makaluluoy na mga kubos gayon. Gani, kani isulti nato, no? So, kani ginapakita nako sa daghang mga politiko, sa mga dato, sa mga daghang kwarta, na tan-awon sad ang kabuhi, ang panginabuhi ng mga tribo na karon walay source, walay makunan ng kanilang pagkaon. So, meron ka pa gusto paabot, Chieftain? Nga may Queen Helen, ang ako lang ipasabot nga kami nga mga tribo sa amuang barangay sa Amparo, dili kami na maligya o wala kami na maligya kundi muhatag kami og 200 square meters na kapuy-an para ato mamamembro sa amuang walay yuta nga kapuy-an. O isa, ang among gihatag, ang among yuta kami na magtiayon nga lipitan namo, so wala kami na minimahangkon na kami na kami gato og kuwangan kay lubayanan.
kami mangayo kami sa imo ug among mahimong kapuy-an kay aduna na kami yuta nga gireserba para sa amo ang housing. Manang naay 200 square meters sa magpamimbro o natuusab sa amo ang kapuy-an nga malinawon ang pagpuyo mo na among isang ipangayo sa Ginoo maparisan og among kapanginabuhian para sa amo ang mga anak ug mga apo. Mao na siyang akong gihangyo ug mao na ang akong gipahibalo nga ingon ana ang kami nga mga tribo nga nasa amparo wala kami mangilog og yuta kung ikaw na adinha nagpuyo adunay imong kaugalingon nga gitikad nga yuta imo kana. Pero kung adunay moabot nga investor sa maong area sa among barangay pwede na nimo papritihan ug ikaw gihapon ang magpahimulo sa imong priti ug imo ra gihapon ang maong luna dili ingon nga ilugon sa tribo. Kay wala kami pamaligya og yuta kundili ang amo nga makatabang kami sa among isig ka tawo kay ang among barangay amparo sugod sa akong pagmata og buot hangtod sa karon nga 68 na ako wala gayud kami barangay site mao na ang lisod kanamo ang among namuyo nag-ipon-ipon lang sa mga ginikanan o mga igsuon or hangyo nga makabalay para kami nga ni barog mao nay amo hang tuyo og tumong nga makatabang kami sa among isig ka tawo ug labi na gayud nga na kami kanimo karon salamat kaayo sa Ginoo nga makapuyo na kami og permanente og aduna na kami kapuy-an bisan gamay basta among kaugalingon nga balay kaya nga among mga balay karon Queen Helen dili kung ingon nga kay nakabalay kami og semento amo kung dili mga hinabang mga hinatag pero ang sa tanan sa pagtanaw sa katawhan sa kadaghanan lisod gyud in taon ang pagpuyo pero ang tanan gisalig gyapon namo sa Ginoo labi na nga karon hapuna nagpasalamat ko nga na ikaw sa amo ang kiliran ni Princess Teresita Muras nga naa siya kanamo nga nakatabang labaw sa tanan nga sa Ginoo kanimo tulong sa iyo. Okay, oo, daghang salamat sa imo bay, no? Pwede by Teresita bilang isang leader. Okay? Karon gusto nimo na kag mensahe sa katilingban? Ngayong hapon sa tanan, ang among Queen Helen Elizabeth III o si King Mamay Ali, ang among royal couple na adunay dakong gugma o pagatiman sa tanan katawhan nga mosunod gayud ngadto sa Dios mubalik ngadto sa Ginoo o kita tanan magkahiusa magkahinigugmaay aron adunay katumanan na wala nay babag sa matag grasya nga ipadala kanato gikan sa Dios pinaagi sa royal couple nila ni Queen Helen Abdurrajak and King Mamay at kang Apo Lakay. Daghang kay salamat Your Grace sa kahaponan ug mapasalamaton kaayo ko nga ang tribal sa Amparo imo silang gitagaan og giya aron sila matabangan tungod sa ilang hopeless na gyud na pagbati sa ilang kasing-kasing na kanunay maghilak kung ansaon nila pagbangon ug mao na siya magsipasalamat pinaagi kuno kanako ug niabot na gyud siya diha sa kinatong yan na diha sa imong pag-amuma kanamong tanan na aduna nay mga tubag ang ilang mga damgo diha sa tribo sa Amparo nga gipanguluhan ni Pai Kaamahan Edita Hasmin Banuelos ug ang kauban sa Bangiyang Bana papasalamaton kaayo ko hinaut-on ta ang Diyos magauban kanato kanunay. Mayong hapon. Mayong hapon kaninyo tanan, bay Kaamahan, bay Teresita, daghang salamat sa inyong duha na dinha talagang nagbantay sa ating mga
miyembro na usahay naghatag gayod sang kanilang puso, isipan nga musunod sa atong programa dinhi sa pagbabago, dinhi sa paghatag og livelihood, paghatag og mga business program. Kaya nga nakita nako na daghan di ay sa Caraga region ang naga-mining maghantod karon. Dili lamang sa Amparo, daghan pa sa tibuok Mindanao ang nagakuha ng mga different stones, no, kanang mga rocks, ginakwari, dinadala sa iba't ibang bansa. Karon sana, no, ipa-check ko rin sa ating mining agency sa Bureau of Mines kung kanang mga ginamina nila, kung naay ore, kung naay gold, silver, or whatever. Kasi bakit talagang pinatag na nila ang kabukiran. Bilang protektor ng environment, as Queen of Environment, naghangyo kami sa inyo tanan. Secretary Loizaga, tan-awa gayod ang imo nga trabaho, tingnan mabuti kasi kana maging mitsa ng dilubyo kapag hindi nag-stop. Ginapastop ko man gihapon ang pag-mining sa Ligwasan Mars kasi wala pa nato na ayos ang floodgate. Ibig sabihin, ang programa sa flooding system, wala pa nato na implementa. Kamo, sige lang kamo angkat ng angkat na wala kamo plano kung unsay mahitabo sa kalupaan, sa katubigan, kasi magkaroon iyan ng imbalance. Kaya, ang nangyayari, sobra ang pagtaas ng tubig, magtaas ang tubig sa Ligwasan, magtaas ang tubig sa Agusan Mars. Magdugtong po iyan. Kaya, kung na-interview si Bay Kaamahan, dahil ang tumong ko, paadto man pod ina sa Ligwasan Mars. Kasi naa akong program related sa flood system na maayos natin ang pagdaloy ng tubig na dili lang magpundo at mag-destroy ng ating mga farm products, no, ng pagtanim ng ating mga kailanganan na pagkaon. Maraming salamat po, Bay Kaamahan, sa pagbisita sa atong Imperial broadcast na nandito ngayon. This is already the time na binibigyan ko ng tsansa para mahibaw-an nako kung unsay problema sa katawhan sa bawat tribo at sa bawat lugar. So nauna sad mo, congratulations, at kani makaabot sa mga kinaukulan. Okay? So daghang salamat sa inyo tanan. Okay? So kani ipadaan nato sa ating mapilindo at gagawan ko ito ng rekomendasyon dahil ito ay related sa proteksyon ng environment. Kaya hindi lamang sa environment kundi sa basic right ng usa katagsa ng mga indigenous people. Kaya iba katong mga pamumuno ng panahon ng 50 years na nag-60 years, karong panahon nato, ang tunay na pagbabago, maimplementa sad nato para karyod sa kubos nga mga katawhan. Daghang salamat! Bye-bye! God bless everyone!